What's up guys? So it's another day, another vlog. So for today's video, balik tayo sa ER6N kasi last time yung pinandar natin meron siyang error 12. So yung error 12 ngayon ay inlet inlet air intake inlet pressure. So yun ang naging problema. So chinek natin. Ito yung naging problema guys kasi hindi pala ito naikabit. Ayan, nakabita ito dito, yan no. Galing sa sa throttle body. Ayan siya doon. Ayan. So dapat ito nakakonect sa dito sa intake air pressure sensor. So ikabit natin guys. Kabit dapat dyan, nakakabit dyan. So kaya pala siya madaling nahugot kasi meron siyang bitak. Ayan o. So ang gagawin natin, kakatingan lang natin to guys. Ayan. Tapos sa ating kabit. Sana umabot. So ayan guys, at naikabit na natin. So again, this is error 12 pag ito nagka-problema. So check natin guys. Ayan. Medyo malabo. Check natin. Oh, goods na. Wala na yung intake air pressure na error. Yung check engine niya nawala na. Pero may error sa fuel pump. Either error to o kulang ng gasolina. So tumaas na yung niya, yung kanyang minor. So kailangan babaan natin. So babaan natin ang idle speed dito. Yo guys, update. So may dumating na pyesa. Yan. So panibagong fuel pump. Bali ito yung niya, pinaka-assembly niya. So tinry kong i-swap ito sa luma niya kasi iba yung niya iba yung ganito niya. Pero may problema, maiksi ang wire. Although ang wire pwede madugtungan, kaso lang pag kinabit na siya doon, iba na yung orientation ng alambre niya. Yan. So ito hindi mo kasi pwedeng baguhin. Pag binago mo to, posibleng maputol na Tsaka baka mag-iba yung reading. So ang gagawin natin guys is i-retain lang natin tong luma niya. I mean yung original niya. Tapos ilagay natin doon. So ang diferensya lang nito, madali siyang kumbaga kasi mas mababaw siya mas maiksi So yung full tank niya, kahit siguro kalahating tangke na yung laman, malamang sa malamang full tank pa rin ang indication niya nito. Kasi ito mas mataas to Yan So far yung outlet niya the same yung outlet niya. So ito lang talaga ang nagka-diferensya. Tsaka ito. Kung titingnan nyo, yan. Kung nakaharap siya dito yung may wire, ayan. So yung orientation niya iba. Alright, so tanggalin natin to, ibalik natin to, tapos ikabit na natin dito sa fuel tank. Let's go. So ito na yung bagong fuel pump. Tapos kabitan natin ito guys para ma-compare natin kung ilang PSI ang mag-generate nito. So ayan, temporarily na set up na natin. So naka 0 pa siya. And so turn on. On natin yung susi.
on ng kill switch. So wala pa siya. Try natin panda rin. So nag-prime na siya. Ayan. Tingnan nyo guys, malaking diferensya. Previously nasa 35 lang yun eh. Ngayon malakas na siya. And stable na. Wala na rin siyang blink-blink dito. Yan siya nagbi-blink. So stable na yung ano niya. Stable na yung pressure niya. So previously guys, makikita nyo ito yung pressure niya. So less than 40 PSI. So pinandar natin, yan, bababa pa siya. Unlike yung bago na siyang fuel pump, maabot na siya ng 45 PSI. So good thing na napalitan yung fuel pump kasi yung regulator nito mababa na siguro reading niya. Alright guys, so ayan. So 95% tapos na ang motor. Ang kulang na lang dito is yung bar end, side mirror, ayan, at yung gulong. So yung gulong, yan, pud-pud. So far so good. Okay na yung minor niya, okay na yung power niya, na-restore na yung power niya kasi yung pressure niya is umangat. Before, yung lumang fuel pump is nasa 35, around 35 PSI lang. So, below 40. So, ayan, bago na. Nasa 45 PSI na siya. So, goods na. So, ayan guys, kung nakaabot kayo dito, thank you for watching. And, salamat sa pag-abang at pag-antabay sa ating pagre-repair, re-restore ng ER6N ng Kawasaki. So, almost 100% na. Almost done na. Kulang na lang ito i-repaint ng may-ari. So maganda siya i-repaint ng may-ari. Pero goods pa naman. Yan. So after that, pag na meron na to, meron na side mirror. So testing na natin sa highway. Alright, thank you for watching guys. Bye bye muna for now. Bye.